Ako si Nestor, 14 na taong gulang noon. At sa totoo lang, wala namang kakaiba sa buhay ko maliban sa araw na iyon na tila binago ang lahat ng paniniwala ko. Lumaki ako sa poder ng lola ko sa isang maliit na baryo kung saan halos magkakakilala ang lahat. Simpleng buhay lang ang meron kami, isang kahig, isang tuka. Ang bahay namin ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at kapag umuulan, kailangan pa naming maglagay ng timba sa iba't ibang sulok dahil sa mga tagas. Pero kahit ganon, hindi ko kailanman naramdaman na kulang kami dahil busog ako sa pagmamahal ng lola ko. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa harap ng aming bahay, tinawag ako ng lola ko. May hawak siyang lumong pitaka at ilang bariyang tila pinag-ipunan pa niya mula sa pagtitinda ng kakanin. Sabi niya, pumunta raw ako sa lamay ni Don Esteban Villarreal para bumili ng kandila at makiramay na rin. Kilala si Don Esteban sa buong baryo bilang isang mayamang tao. May malawak na lupain, maraming negosyo, at sinasabing kahit mga taga-bayan ay kilala siya. Pero sa kabila ng yaman niya, hindi ko siya gaanong kilala dahil bihira siyang makita sa amin. Habang naglalakad ako papunta sa malaking bahay kung saan ginaganap ang burol, napansin ko agad ang dami ng tao. Halos puno ang buong bakuran. May mga sasakyan na nakaparada kung saan-saan at may mga ilaw na nakakasilaw kahit hindi pa gabi. Para bang may handaan imbes na lamay. May mga taong nagkukwentuhan, may naglalaro ng baraha, at may ilang ding seryosong nagdarasal. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang halo ng lungkot at ingay na para bang hindi magkasundo ang emosyon ng lugar. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa mga electric fan at aircon na nakabukas. Napakalaki ng sala. Punong-puno ng bulaklak na may iba't ibang kulay at amoy. Sa gitna nito ay ang kabaong ni Don Esteban. Makintab, mamahalin, at napapalibutan ng mga kandila. Tahimik ang ilang tao sa paligid nito. Habang ang iba naman ay nakamasid lang, tila nag-iisip o nagmamasid sa mga nangyayari. Habang papalapit ako sa lamesa kung saan nagbibenta ng kandila, napansin ko ang mga taong mukhang mayayaman, nakapurmal, mababango, at halatang galing sa ibang lugar. Sa isip-isip ko, ibang-iba ang mundo nila sa mundong kinagisnan ko. Ako, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at tsinelas, parang hindi nababagay sa lugar na iyon. Pero naalala ko ang bili ng lola ko, kaya pinilit kong huwag pansinin ng hiya. Pagkatapos kong makabili ng kandila, lumapit ako sa kabaong para mag-alay ng dasal. Hindi ko kilala si Don Esteban ng personal, pero bilang respeto, pumikit ako at tahimik na nagdasal. Sa sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may mabigat sa hangin, parang may gustong sabihin ng lugar na iyon pero hindi ko maintindihan. Pagmulat ko ng mata, napansin ko ang paligid. Ang dami pa ring tao, pero may ilan na parang hindi makapali. May mga bulong-bulungan, may mga tingin na tila may hinahanap o nag-iisip. Hindi ko alam kung normal lang ba yun sa lamay o may iba pang dahilan. Pero bilang isang bata, hindi ko na pinilit pang unawain. Lumabas ako sandali para makahinga ng sariwang hangin. Doon ko mas napansin ang lawak ng bakuran at ang dami ng taong patuloy na dumarating. May mga batang naglalaro sa gilid, may mga matatandang nagkukwentuhan, at may ilang ding tahimik lang na nakaupo, tila nag-iisip ng sarili nilang buhay. Habang nakatayo ako sa gilid, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kalaki ang mundo kumpara sa maliit kong buhay. Si Don Esteban, isang taong mayaman at makapangyarihan, ay nakahiga na ngayon sa loob ng kabaong. At ako, isang simpleng bata, ay narito lang para bumili ng kandila at magdasal. Sa unang pagkakataon, napaisip ako na kahit gaano kakayaman o kahirap, pare-pareho lang ang kahahantungan ng tao. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagpunta kong iyon sa lamay ay magiging simula ng isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring magpapatunay na may mga bagay sa mundo na hindi agad maipapaliwanag,
At may mga taong, kahit hindi natin kilala, ay may malaking papel palang gagampanan sa buhay natin. Habang hawak ko ang kandila at unti-unting naglalakad pabalik sa loob ng bahay, hindi ko alam na ilang sandali na lang ay may makikita akong bagay na babaguhin ang pananaw ko. Hindi lang tungkol sa buhay, kundi pati na rin sa kung ano ang tunay na kahulugan ng himala. Pagbalik ko sa loob ng bahay, mas lalo kong naramdaman ang kakaibang bigat ng paligid. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero habang naglalakad ako papalapit ulit sa bahagi kung saan nakapwesto ang kabaong, parang may humihila sa atensyon ko. Hindi naman ako takot, pero may kung anong pakiramdam na parang may dapat akong mapansin, na parang may bagay na hindi ko pa nakikita. Dahan-dahan akong naglakad. Iniwasan ko ang mga taong nagkukumpulan at nag-uusap. Napatingin ako sa mga mukha nila. May ilan na seryoso, may iba naman na parang wala lang, abala sa sariling kwentuhan. Sa isip ko, ganito na ba talaga ang lamay kapag mayaman ang namatay? Parang mas nangingibabaw ang ingay kaysa lungkot. Habang tumatagal, napansin kong parang may kulang sa paligid. Hindi ko agad maintindihan kung ano iyon, pero maya-maya, doon ko nakita. Sa pinakadulong bahagi ng sala, malapit sa isang poste at bahagyang natatakpan ng mga nakatayong tao, may isang batang nakaupo. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nakikipag-usap sa kahit kanino. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan siya. Marumi ang suot niyang damit, parang ilang araw nang hindi nalalabhan. Manipis ang kanyang katawan at halatang kulang sa pagkain. Ang kanyang mga paa ay walang tsinelas at ang kanyang buhok ay magulo, tila matagal nang hindi nasusuklay. Sa kabila ng dami ng tao sa paligid, parang wala ni isa mang tao ang nakakapansin sa kanya. Mas lalo akong napatingin nang nakita ko ang hawak niya. Isang maliit na baso ng tubig. Hindi ito espesyal, simpleng baso lang na parang kinuha mula sa kusina. Pero kung paano niya ito hawakan, parang napakahalaga nito sa kanya. Mahigpit, pero maingat. Parang may layunin kung bakit niya ito dala. Hindi ko maintindihan kung bakit pero hindi ako mapakali. Sa dami ng tao sa lamay, bakit siya lang ang nag-iisang batang ganoon ang itsura? Nasaan ang magulang niya? Bakit siya nag-iisa? At higit sa lahat, bakit parang wala ni isa mang tao ang nagtataka sa presensya niya? Unti-unti akong lumapit, pero hindi ko pinahalata. Nagkunwari akong tumitingin sa paligid pero ang totoo, siya lang ang pinagmamasdan ko. Habang papalapit ako, napansin kong hindi siya umiimik, hindi siya umiiyak, hindi rin siya natatakot. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa direksyon ng kabaong. Bigla akong nakaramdam ng kakaimang lamig sa batok ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa aircon o sa pakiramdam na bumabalat sa akin. Pero may kung anong kakaiba sa batang iyon na hindi ko maipaliwanag. Sa isang sandali, napatingin siya sa akin. Nagulat ako pero hindi ako umiwas ng tingin. Ang mga mata niya ay hindi katulad ng inaasahan ko. Hindi ito puno ng takot o lungkot. Sa halip parang may lalim, parang may alam siyang hindi ko alam. Parang mas matanda pa siya sa akin kung titignan, kahit halatang mas bata siya sa itsura. Saglit lang ang pagkakatitigan namin, pero pakihamdam ko ay napakatagal nito. Parang may gusto siyang ipahiwatig, pero hindi ko maintindihan kung ano iyon. Pagkatapos, muli niyang ibinalik ang tingin niya sa kabaong, na parang may hinihintay siya. Napalingon ako sa paligid, umaasang may makakapansin sa kanya, pero wala. Patuloy lang ang usapan ng mga tao, ang iba ay nagtatawanan pa nga. Parang invisible ang batang iyon sa kanila. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Lumapit pa ako ng konti, sapat lang para marinig ko kung sakaling may sabihin siya. Pero wala pa rin. Tahimik lang siya, hawak ang baso ng tubig at nakatingin sa kabaong ni Don Esteban. Sa puntong iyon, nagsimula akong kabahan, hindi dahil sa takot, kundi sa hindi ko maintindihan ang nangyayari. Bakit siya nandito? Bakit siya nag-iisa? At higit sa lahat, bakit parang wala ni isa mang tao ang nagtataka sa presensya niya? Napabuntong hininga ako at bahagyang umatras. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang kausapin o pabayaan na lang, pero may pakiramdam akong hindi basta-basta ang presensya niya sa lugar na iyon. Habang patuloy ko siyang pinagmamasdan mula sa malayo, may kung anong nagsasabi sa akin na may mangyayari. Isang bagay na hindi ko inaasahan at kahit hindi ko pa alam kung ano iyon, sigurado akong may kinalaman ng batang iyon.
Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang papel na gagampanan niya sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko pa alam na ang simpleng batang iyon na walang pumapansin ay magiging dahilan ng isang pangyayaring magpapatigil sa lahat, magugulat ang buong baryo at mag-iiwan ng tanong sa isip ng bawat nakasaksi. At ako, bilang isang batang napadaan lang sa lamay, ay magiging saksi ng lahat ng iyon. Habang patuloy kong pinagmamasdan ng batang iyon, lalo akong kinakabahan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hindi siya gumagalaw ng matagal, pero ramdam kong may balak siyang gawin. Parang hinihintay lang niya ang tamang sandali. Sa paligid, patuloy ang ingay ng mga tao. May nagkukwentuhan, may naglalakad, at may mga dumarating pang bisita. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, tila may sariling mundo ang batang iyon. Maya-maya, napansin kong dahan-dahan siyang tumayo. Hindi iyon biglaan, hindi rin nagmamadali. Para bang pinag-isipan niya bawat galaw. Mas lalo ako napatingin at hindi ko namalayang napasunod ako ng ilang hakbang, parang may puwersang nagtutulak sa akin na huwag siyang pakawalan sa paningin ko. Hawak pa rin niya ang baso ng tubig. Tahimik siyang naglakad papunta sa direksyon ng kabaong ni Don Esteban. Sa dami ng tao, inaasahan kong may makakapansin sa kanya at haharang. Pero wala. Walang tumingin sa kanya, walang pumigil, walang nagtanong kung sino siya. Para bang hindi talaga siya nakikita ng iba. Napakunot ang noo ko habang nakasunod ang tingin ko sa kanya. Sa isip ko, hindi na ito normal. Kahit bata pa ako noon, alam kong hindi dapat basta-basta makakalapit ang kahit sino sa kabaong, lalo na kung ganoon ang itsura niya. Pero heto siya, patuloy na lumalapit at tila walang pumapansin. Napahinto ako sa ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Hindi ko alam kung lalapit pa ba ako o mananatili na lang doon. Pero sa loob-loob ko, gusto ko siyang pigilan. Hindi ko lang alam kung bakit. Unti-unti siyang lumapit sa kabaong hanggang sa makarating siya sa harap nito. Doon siya tumigil. Tahimik lang siyang nakatayo, nakatingin sa mukha ni Don Esteban na nakahiga sa loob. Sa unang pagkakataon, nakita kong bahagyang gumalaw ang kanyang labi, parang may binubulong. Hindi ko marinig kung ano iyon pero ramdam kong hindi iyon basta-bastang salita. Napalingon ako sa paligid, umaasang may makakapansin sa ginagawa niya. Pero wala pa rin. Tuloy-tuloy lang ang mga tao sa kani-kanilang ginagawa na para bang walang kakaibang nangyayari sa harap nila. Muling bumalik ang tingin ko sa bata. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso ng tubig. Doon ako tuluyang kinabahan. Hindi ko alam kung anong balak niyang gawin, pero ramdam kong may mali. Hindi dapat ginagawa iyon sa isang lamay. Hindi dapat basta-basta nilalapitan ng patay, lalo na't may hawak siyang tubig. Gusto kong sumigaw, gusto kong pigilan siya, pero hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa akin. Para bang may nagsasabing hayaan ko lang siya. Nanginginig ang kamay ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako natatakot, pero ramdam kong may mangyayari na hindi ko inaasahan. At doon, sa harap ng kabaong, ginawa niya ang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa labi ni Don Esteban. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko. Isang batang musmos, marumi ang itsura, hawak ang isang simpleng baso ng tubig at ipinapainom ito sa isang taong nakahimlay sa kabaong. Parang hindi totoo, parang panaginip. Gusto kong kumilos pero hindi ko magawa. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa akin. Nakatingin lang ako, parang nanunood ng isang esenang hindi ko kayang pigilan. Tahimik ang bata habang ginagawa iyon. Walang emosyon sa mukha niya, pero ramdam kong may lalim ang bawat galaw niya. Parang alam niya ang ginagawa niya, parang may dahilan siya. Ang mas nakakatakot, walang pumapansin. Ni isa, wala. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita o talagang walang nakakapansin sa ginagawa niya. Pero iyon ang nangyayari. Habang hawak niya ang baso, dahan-dahan niyang ibinuhos ang kaunting tubig sa labi ni Don Esteban. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa buong katawan ko. Parang may malamig na hangin na dumaan. Parang may nagbago sa paligid.
Hindi ko maipaliwanag pero ramdam kong may nangyayari sa harap ko na hindi ko maintindihan. At sa loob-loob ko, may boses na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang ito ng isang pangyayaring babago sa lahat. At habang nakatingin ako sa batang iyon, unti-unti kong naramdaman na ang simpleng tubig na hawak niya ay hindi lang basta tubig. May dala itong lihim at ilang sandali na lang, malalaman ko kung ano iyon. Hindi pa ako nakakabawi sa kaba nang biglang may narinig akong napakahinang tunog. Parang isang maikling ungol. Halos hindi marinig kung hindi ka nakaputok. Sa una, inisip ko na baka guni-guni ko lang yun. Sa dami ng nangyayari sa isip ko at sa kakaibang sitwasyon na nasa harap ko, posibleng niluloko lang ako ng sarili kong imahinasyon. Pero maya-maya, narinig ko ulit. Mas malinaw na. Napalunok ako at napatingin muli sa kabaong. Nakita ko ang mukha ni Don Esteban, parehong-pareho pa rin, nakapikit, tila payapa. Walang gumagalaw, walang indikasyon na may kakaiba. Pero ang dibdib ko, parang may kumakabog na hindi ko mapigilan. Napaatras ako ng kaunti pero hindi ko maalis ang tingin ko. Sa gilid ng paningin ko, naroon pa rin ang batang musmos. Tahimik lang siyang nakatayo. Hawak pa rin ang baso. Nakatingin sa mukha ng milyonaryo. Para bang hinihintay niya ang susunod na mangyayari. At doon, sa mismong sandaling iyon, nakita ko ang hindi ko inaasahan. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Don Esteban. Napahigpit ang hawak ko sa sarili kong braso. Halos hindi ako makapaniwala. Sigurado akong nakita ko iyon. Hindi iyon guni-guni. Hindi iyon imahinasyon. Gumalaw ang daliri niya. Napaatras ako ng 2 hakbang, halos matapilok sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo palabas. Pero bago pa ako makagawa ng kahit ano, may isa pang nangyari. Dahan-dahan, halos hindi mapansin. Gumalaw ang kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-iisa sa nakakita. May isang babaeng nasa malapit ang napatingin din at napasinghap siya. Sumunod ang isa pa at isa pa. Unti-unting napunta ang atensyon ng mga tao sa kabaong. Tumahimik ang buong paligid. Ang ingay na kanina ay napalitan ng kaba at pagkalito. Ano yun? Narinig kong bulong ng isang lalaki. Gumalaw ba siya? Sabi ng isa pa. Hindi pa man nila tuluyang naiintindihan ang nangyayari, biglang may isa pang malinaw na sinyalis. Bahagyang umangat ang dibdib ni Don Esteban. Parang huminga. Doon na nagsimula ang kaguluhan. May sumigaw, may napaatras, may mga taong halos magtakbuhan palabas. Ang iba naman ay natigilan, hindi makapaniwala sa nasasaksihan nila. Ang ilang matatanda ay napahawak sa kanilang dibdib, habang ang iba ay napapikit at nagdasal. Ako, nanatili lang sa kinatatayuan ko, nanginginig ang buong katawan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot, gulat at pagkalito, lahat iyon nagsabay-sabay sa dibdib ko. Pero higit sa lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ito basta-basta. Hindi ito normal. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin ako muli sa batang musmos. Nandun pa rin siya. Tahimik. Hindi siya natakot, hindi siya umatras. Sa halip, nakatingin lang siya kay Don Esteban na para bang hinihintay niya ang lahat ng ito. Parang alam na niya kung ano ang mangyayari. At sa susunod na sandali, tuluyan nang napadilat si Don Esteban. Parang huminto ang oras. Ang mga mata niyang kanina ay nakapikit, ngayon ay unti-unting nagbukas. Mabagal, pero malinaw. Nakatingin siya sa itaas, tila sinusubukang unawain kung nasaan siya. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa mga tao. Buhay siya! Imposible! Milagro! Naghalo-halo ang mga boses, pero wala akong marinig ng malinaw. Parang naglabo ang paligid ko. Nakatingin lang ako sa kabaong, sa taong dapat ay patay na pero ngayon ay muling gumagalaw. Unti-unting umangat ang kanyang hulo. At bago pa man siya tuluyang makaupo, napansin ko ang isang bagay na lalo pang nagpatibok ng puso ko. Hinawakan niya ang kamay ng batang musmos.
Mahigpit. Parang ayaw niya itong bitawan. Napasinghap ako at sa unang pagkakataon, ramdam kong may koneksyon ng dalawang iyon na hindi ko maintindihan. Hindi iyon basta aksidente. Hindi iyon simpleng pangyayari lang. May dahilan kung bakit naroon ang bata. May dahilan kung bakit siya ang nagdala ng tubig. At may dahilan kung bakit sa lahat ng taong naroon, siya ang hinawakan ni Don Esteban. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito pero sigurado akong hindi ito nagkataon lang. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan at takbuhan ng mga tao, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang nasaksihan ko ay hindi lang basta milagro. Ito ay simula ng isang katotohanan na matagal nang nakatago. At ang batang musmus na iyon na walang pumapansin kanina, ngayon ay nasa gitna ng lahat. Tahimik. Kumaring siya yung may hawak ng sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa isip ng bawat isa. At ako, bilang isang batang nakasaksi sa lahat ng iyon, ay hindi na makakaalis sa pangyayaring iyon na parang walang lang. Dahil alam kong mula sa sandaling iyon, may mababago, hindi lang sa buhay ni Don Esteban, kundi pati sa buhay ng batang iyon. At sa akin, Hindi pa rin humuhupa ang sigawan at kaguluhan sa loob ng bahay. May mga taong naguunahan palabas, may mga napapaupo sa sahig dahil sa gulat, at may ilan ding halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga dating seryoso at kalmadong bisita ay ngayon ay tila mga batang naligaw, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakapokus lang ang tingin ko sa kabaong. Unti-unting nakaupo si Don Esteban sa loob nito. Mabagal ang galaw niya, parang nangihina, pero malinaw na gising siya. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, tila sinusubukang intindihin kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Pero ang mas hindi ko makalimutan ay ang paraan ng pagkakahawak niya sa kamay ng batang musmos. Mahigpit. Parang may takot na kapag binitawan niya iyon, mawawala ang kung anong bumuhay sa kanya. Napansin ko ring hindi umiiwas ang bata. Hindi siya natatakot. Hindi siya umiiyak. Tahimik lang siyang nakatayo. Hinahayaan ng sarili na hawakan ng isang taong kakagising lang mula sa pagkakahimlay. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Don Esteban. Hindi iyon malawak na ngiti. Hindi rin ito masaya sa karaniwang paraan, pero malinaw na may pagkilala sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa bata. Parang may nakita siyang matagal na niyang hinahanap. Unti-unti ring natahimik ang ilang tao habang pinapanood ang eksena. Ang iba, kahit takot, ay napapahinto at napapatitig na lang. Ang sigawan ay napalitan ng mga bulong, ng mga tanong, at ng hindi maipaliwanag na pagkamangha. Kilalang-kilala niya yata yung bata. Narinig kong sabi ng isang matanda sa likod ko. Bakit siya nakangiti? Tanong naman ng isa. Ako, hindi makasalita. Hindi ko rin maintindihan ng nakikita ko, pero ramdam kong may malalim na dahilan ng lahat ng ito. Maya-maya, may ilang lalaki na tila kamag-anak ni Don Esteban ang lumapit sa kabaong. Nanginginig ang mga kamay nila habang sinusubukang tulungan siyang makababa. May tumawag na rin ng doktor, habang ang iba ay nagsimulang maglinis ng paligid at ayusin ang mga nagkagulong gamit. Pero kahit na inaalalayan na siya, hindi pa rin binibitawan ni Don Esteban ang kamay ng bata. Sandali, mahina niyang sabi, paos ang boses, parang hindi pa sanay magsalita ulit. Napahinto ang mga lalaking umaalalay sa kanya. Siya, dugtong niya habang bahagyang tumingin sa bata. Doon ko mas lalong naramdaman na hindi ito basta nangyari lang. Hindi ito simpleng pagkakataon lang na nagising siya. May koneksyon, may dahilan. Unti-unti ring napatingin ng mga tao sa batang musmos. Sa unang pagkakataon, tila doon lang nila siya napansin. May ilan na nagbulungan, may nagtaka, at may ilan ding napakunot ng noo na parang hindi maintindihan kung saan nanggaling ang bata. Kanino yan? Tanong ng isang babae. May kasama ba siya? Dagdag ng isa. Pero walang makasagot.
Tahimik lang ang bata, nakatingin kay Don Esteban. Sa mga mata niya, wala pa ring takot. Parang natural lang sa kanya ang lahat ng ito, na para bang alam na niya na mangyayari ang ganitong eksena. Maya-maya, unti-unting nilapit ni Don Esteban ang kamay ng bata sa kanyang dibdib. Isang simpleng galaw, pero puno ng kahulugan. Napasinghap ang ilang tao habang ang iba naman ay napahawak sa bibig sa sobrang gulat. Sa sandaling iyon, parang may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong lugar. Kahit may mga tao pa ring nag-uusap at gumagalaw, parang humina ang lahat sa pandinig ko. Nakatitig lang ako sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi iyon takot, hindi rin lungkot. Parang may mensahe ang eksenang iyon na hindi ko pa kayang intindihin. At sa loob-loob ko, nagsimula akong magtanong, sino ba talaga ang batang iyon? Bakit siya ang nagdala ng tubig? At bakit siya ang unang hinawakan ni Don Esteban nang nagising ito? Sa dami ng tao roon, mga kamag-anak, kaibigan, at mga taong malapit sa milyonaryo, bakit siya? Habang iniisip ko iyon, napansin kong unti-unting inaakay ng mga lalaki ang Don Esteban palabas ng kabaong. Dahan-dahan siyang pinaupo sa isang upuan habang patuloy pa rin ang asikaso sa kanya. Pero kahit nakaupo na siya, hindi pa rin nawawala ang tingin niya sa bata. Parang ayaw niya itong mawala sa paningin. Parang may takot na kapag nawala ito, babalik siya sa dati niyang kalagayan. At sa sandaling iyon, lalo kong naramdaman na ang batang musmos na iyon ay hindi lang basta saksi. Siya ang susi sa lahat. At kahit hindi ko pa alam ang buong kwento, sigurado ako na ang nangyari sa araw na iyon ay hindi lang basta himala. Ito ay isang pangyayaring may ugat sa nakaraan. Isang kwentong matagal nang nagsimula at ngayon lang muling nagpakita sa harap ng lahat. Habang unti-unting humuhupa ang kaguluhan sa loob ng bahay, napalitan ito ng isang mabigat na katahimikan na puno ng tanong. Ang mga taong kanina ay nagtatakbuhan at sumisigaw, ngayon ay nagkukumpulan, nagbubulungan at patuloy na nakatitig kay Don Esteban at sa batang musmos na nasa tabi niya. Para bang ang buong mundo sa sandaling iyon ay umiikot lang sa kanilang dalawa. Nakaupo na si Don Esteban sa isang upuan, inalalayan ng ilang kamag-anak. May dumating ng doktor mula sa baryo at agad siyang sinuri. Pinakiramdaman ng pulso, sinilip ang mga mata at tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat, malinaw na gising siya. Mahina, oo, pero may malay. Isang bagay na hindi matanggap ng karamihan, lalo na't ilang oras na siyang ipinaglalamay. Ako, nakatayo lang sa gilid, pilit inuunawa ang lahat. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang batang iyon. Sa dami ng tao, siya lang ang tila hindi naguguluhan. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya natatakot. Tahimik lang siya, nakatingin kay Don Esteban na para bang matagal na niyang kilala ito. Maya-maya, nagsalita si Don Esteban. Mahina ang boses niya, paos pero malinaw ang bawat salita. Nasaan? Ang bata? Sabi niya habang pilit iniikot ang tingin. Agad namang napatingin ang lahat sa batang musmos. Para bang sa unang pagkakataon, siya na ang sentro ng atensyon ng lahat. May ilang lumapit, tila gustong alamin kung sino siya. Pero umatras ang bata ng bahagya, hindi pa rin nawawala ang tingin kay Don Esteban. Si po, sabi ng isang lalaki habang tinuturo ang bata. Nang makita siya ni Don Esteban, tila may kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha nito. Hindi iyon simpleng pasasalamat, parang may halong pagkilala, panghihinayang at lungkot. Anak ka ba ni Teresa? Tanong niya halos pabulong. Napakunot ang noo ng mga tao sa paligid. Ako man ay napaisip, sino si Teresa at paano niya nasabi iyon? Hindi agad sumagot ang bata. Pero maya-maya, bahagya siyang tumanggo. Doon lalo akong kinabahan. Parang may piraso ng puzzle na nagsisimula ng bumuo pero hindi ko pa rin makita ang kabuuan. Nagsimula ng magbulungan ng mga matatanda. Si Teresa, hindi ba siya yung dating katulong dito? Narinig kong sabi ng isang babae. Oo, siya nga. Yung tahimik na babae noon.
Sagot naman ng isa. Matagal na siyang namatay, di ba? Sa narinig kong iyon, lalo akong napaisip. Kung totoo nga iyon, ibig sabihin, ang batang ito ay anak ng isang taong minsang naging bahagi ng buhay ni Don Esteban. Unti-unting nagsalita muli ang milyonaryo. Naalala ko, bago ako mawalan ng malay. Huminto siya sandali, tila pinipilit alalahanin ang nangyari. Nanaginip ako. Tahimik ang lahat, wala ni isa ang nagsalita. Lahat ay nakatutok sa kanya. May nakita akong babae. Umiiyak siya. Humihingi ng tulong. Dagdag niya. Napatingin ako sa bata. Hindi siya gumagalaw. Pero sa unang pagkakataon, nakita kong parang may bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may lungkot na dumaan sa mga mata niya. Si Teresa, bulong ni Don Esteban. Hinihiling niya na tulungan ko ang anak niya. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig kong iyon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinasabi niya. Panaginip lang ba iyon o may mas malalim pang kahulugan? Tubig. Habang tumingin sa baso na hawak ng bata, iyon ang ibinigay niya sa akin. Doon ko tuluyang nailala ang esena kanina. Ang batang iyon, ang basong tubig, at ang sandaling inilapit niya ito sa labi ni Don Esteban. Napatingin ang doktor sa bata, saka sa baso. Saan mo nakuha ang tubig na yan? Tanong niya. Tahimik ang bata sa ilang segundo bago siya sumagot. Sa balon po, sa likod ng lumang bahay namin. Sabi niya, mahina pero malinaw. Nagtinginan ng mga matatanda. May ilang na napaatras, tila may naaalalang kwento. Yung balon na yun, sabi ng isang matandang lalaki. Sinasabi ng matatanda, may kakaiba raw doon. Pinagkukunan ng tubig ng pamilya ni Teresa. Dagdag pa ng isa. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko sa mga sandaling iyon. Ang lahat ay parang halo-halong kwento, alaala, at mga bagay na hindi ko maintindihan. Pero may isang bagay akong sigurado. Ang nangyari ay hindi basta aksidente. Hindi lang ito simpleng pagkakamali na napagmalang patay si Don Esteban. May koneksyon ang lahat. Ang panaginip niya, ang ina ng bata, ang tubig mula sa balon, at ang presensya ng bata sa lamay. At habang nakatingin ako sa kanila, lalo kong naramdaman na ang pangyayaring ito ay hindi lang tungkol sa pagmuling paggising ng isang tao. Ito ay tungkol sa isang pangakong hindi natupad, isang utang na kailangang bayaran, at isang batang sa kabila ng kanyang simpleng anyo ay naging tulay para maibalik ang isang bagay na matagal nang nawala. Hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya. Ang dating lamay ay biglang naging parang emergency na eksena. Ang mga tao na kanina ay nagluluksa, ngayon ay nagkakagulo para lang masilip ang nangyayari, habang inaalalayan si Don Esteban palabas ng bahay. Ang iba ay nakikiusisa, ang iba naman ay tulala pa rin, hindi pa rin matanggap ang nasaksihan. Ako, napasunod na lang sa paglabas nila. Parang hindi ko kayang iwan ang pangyayaring iyon. Nakita ko kung paano dahan-dahang isinakay si Don Esteban sa stretcher, habang patuloy siyang minamasdan ng mga tao. May ilan na umiiyak, may iba naman ay nagdadasal, at may ilan ding hindi pa rin makapaniwala ng isang taong ilang oras nang nakaburol ay ngayon ay dinadala sa ospital na buhay. Habang nangyayari iyon, napalingon ako sa batang musmos. Nakatayo lang siya sa gilid. Hawak pa rin ang baso na halos wala ng laman. Hindi siya sumama sa kaguluhan. Hindi rin siya lumapit sa ambulansya. Para bang natapos na ang dapat niyang gawin. Hindi ko alam kung bakit, pero nilapitan ko siya. Hindi ako nagsalita agad. Tinitigan ko lang siya. Umaasang may masasabi siya. Pero tahimik lang siya, tulad ng dati. Sumama ka, nasabi ko rin sa wakas. Mahina lang ang boses ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun sinabi. Siguro dahil pakiramdam ko, mahalaga siya sa nangyari. Tumingin siya sa akin. Sandali lang. Tapos ibinalik ang tingin sa ambulansya. Hihintayin niya ako, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Sino? Tanong ko. Siya, sagot niya.
Sabay tingin kay Don Esteban na isinasara na ang pinto ng ambulansya. Bago pa ako makapagtanong ulit, umandar na ang sasakyan. Tahimik kaming nanood habang papalayo ito, dala ang isang taong akala ng lahat ay wala na. At sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang lahat, parang unti-unting bumalik sa normal ang paligid, pero hindi na talaga katulad ng dati. Nag-uwian na rin ang ibang tao, dala ang kanilang mga kwento at haka-haka. Ang lamay na dapat sana'y magtatapos sa libing ay napalitan ng isang misteryong pinag-uusapan ng buong baryo. Hindi na rin ako nagtagal doon. Sinamahan ko na lang ang bata palabas ng bakuran. Hindi ko alam kung saan siya uuwi, pero hindi ko rin siya kayang iwan basta-basta. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, napansin kong tahimik lang siya. Wala siyang tinatanong, wala rin siyang sinasabi. Para bang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Mag-isa, tahimik, at hindi pinapansin ng iba. "Saan ka uuwi?" tanong ko. "Sa amin," sagot niya. "Saan yon?" "Sa lumang bahay, malapit sa balon." Napahinto ako sandali. Naalala ko ang sinabi ng mga matatanda kanina. Ang balon, ang ina niya, at ang kakaibang kwento na parang hindi ko pa rin matanggap. Hindi ko na siya tinanong pa. Sa halip, sinamahan ko na lang siya hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng baryo na halos wala ng ilaw. Tahimik, madilim, at parang matagal nang hindi pinupuntahan ng mga tao. Doon ko nakita ang tinutukoy niyang bahay. Luma na ito, halos sira-sira na. Ang bubong ay may mga butas at ang dingding ay kupas na. Sa likod nito, may isang balon. Lumang-luma, natatakpan ng mga damo at halos hindi na halata kung hindi mo talaga titignan. Doon siya tumigil. "Dito na ako," sabi niya. Tumanggol lang ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang ang daming tanong sa isip ko pero wala akong lakas ng loob na itanong mga iyon. "Salamat," dagdag niya. Napatingin ako sa kanya. Nagulat sa sinabi niya. "Para saan?" tanong ko. "Para sa pagsama." Hindi na ako nakapagsalita. Tumalikod na siya at dahan-dahang naglakad papasok sa loob ng bahay. Ilang sandali ko pa siyang pinanood hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa dilim. Habang naglalakad akong pauwi, hindi ko maalis sa isip ko ang lahat ng nangyari. Parang isang panaginip na hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero malinaw sa akin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag agad. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong baryo. Si Don Esteban ay nasa ospital at patuloy na nagpapagaling. At doon nalaman ng isang bagay na mas lalo pang nagpatibay sa lahat ng haka-haka. Hindi pa pala siya tuluyang patay. Ayon sa doktor, nakoma lang. Mahina ang pulso, halos hindi maramdaman. Kaya napagkamalang siyang wala na. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Kung bakit siya nagkaroon ng reaksyon sa eksaktong sandaling iyon. Kung bakit matapos ng ilang oras na tila wala ng buhay, bigla siyang nagising. At kung bakit sa dami ng taong naroon, ang isang batang musmos ang naging dahilan ng kanyang pagbabalik. Habang nakikinig ako sa mga usapan ng mga tao, hindi ko maiwasang magpatingin sa direksyon ng lumang bahay na malapit sa balon. Hindi ko alam kung anong meron doon, pero sigurado ako sa isang bagay. Ang batang iyon ay hindi lang basta napadaan sa lamay. May dahilan kung bakit siya naroon. At pakiramdam ko, hindi pa doon nagtatapos ang kwento niya. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin humuhupa ang usapan sa baryo tungkol sa nangyari sa lamay. Kahit saan ako magpunta, iyon ang naririnig ko. Sa tindahan, sa kanto, kahit sa harap ng bahay namin habang nagtitinda ang lola ko. Iba-iba ang kwento ng mga tao. May nagsasabing milagro raw yon. May iba namang naniniwalang may kakaibang kapangyarihan ng batang musmos. Pero sa akin, hindi iyon basta kwento lang. Ako mismo ang nakakita, kaya alam kong may katotohanan sa likod ng lahat.
Isang umaga habang nag-aayos ako ng mga paninda ng lola ko, may dumating na sasakyan sa harap ng bahay namin. Hindi iyon pangkaraniwang sasakyan sa baryo. Malinis, malaki, at halatang pagmamay-ari ng may kaya. Napatingin ako agad at ganun din ang ilang kapitbahay namin na tila nagulat sa pagdating nito. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng maayos na polo at pantalon. May kasama pa siyang isa pang lalaki na tila assistant niya. Diretso silang lumapit sa akin. "Ikaw ba si Nestor?" tanong ng lalaki. Bahagya akong nagulat pero tumanggo ako. "Opo," sagot ko. "Pinapatawag ka ni Don Esteban," sabi niya. Parang huminto ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na ako ang hahanapin niya. Sa dami ng tao na naroon nung araw na iyon, bakit ako? Hindi na ako nakapag-isip pa. Sumama ako sa kanila papunta sa ospital. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang ako. Maraming tanong ang pumapasok sa isip ko pero wala akong lakas ng loob na itanong. Sa halip, hinayaan ko na lang ang sarili kong maghintay kung ano ang mangyayari. Pagdating namin sa ospital, agad nila akong dinala sa isang pribadong kwarto. Doon ko muling nakita si Don Esteban. Nakaupo na siya sa kama, mas maayos na ang itsura kumpara noong huli ko siyang nakita. May mga nakakabit pa ring aparato sa kanya, pero halatang bumubuti na ang kalagayan niya. Pagpasok ko, agad niya akong napansin. "Ikaw," sabi niya, mahina pero malinaw. Lumapit ako, medyo kinakabahan. "Opo," sagot ko. Saglit niya akong tinitigan, parang sinusuri kung ako nga ang hinahanap niya. "Nakita mo siya, di ba?" tanong niya. Alam ko agad kung sino ang tinutukoy niya. "Opo," sagot ko. "Nasaan siya?" tanong niya, may halong pag-aalala sa boses niya. Hindi ako agad nakasagot, pero maya-maya sinabi ko ang totoo. "Nasa lumang bahay po, malapit sa balon." Napapikit si Don Esteban sandali, parang may iniisip. "Dalhin niyo siya dito," utos niya sa mga kasama niyang lalaki. Hindi na ako nagtanong, sumama ulit ako sa kanila para sunduin ang bata. Habang papunta kami sa lumang bahay, mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag nagkita silang muli, pero ramdam kong mahalaga iyon. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid, tulad ng dati, parang walang nakatira. Pero alam kong naanroon siya. Tinawag ko siya. Lumabas siya mula sa loob, tahimik pa rin. Hawak ang parehong baso na tila hindi niya iniiwan. Pagkakita niya sa anin, hindi siya nagulat. "Sumama ka," sabi ko. Hindi siya nagtanong, sumunod lang siya. Habang nasa sasakyan kami pabalik sa ospital, hindi pa rin siya nagsasalita. Pero ramdam kong alam niya kung saan kami pupunta. Pagdating namin, agad siyang dinala sa kwarto ni Don Esteban. Sa sandaling naglita ang kanilang mga mata, parang may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Dahan-dahang bumaba si Don Esteban sa kama, kahit pinipigilan siya ng doktor. Lumapit siya sa bata, at bago pa ako makapag-isip, yinakap niya ito. Mahigpit, parang matagal na niyang hinahanap. Napahunto ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inaasahan ang esenang iyon. Isang milyonaryo, yakap ang isang batang musmus na halos hindi pinapansin ng mundo. "Pasensya ka na," bulhong ni Don Esteban. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam para saan ang paghihingi niya ng tawad. "Hindi kayo naprotektahan," dagdag pa niya habang bahagyang nanginginig ang boses niya. Tahimik lang ang bata pero hindi siya umalis sa yakap. Doon ko mas naramdaman na hindi ito simpleng pasasalamat. May mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ni Don Esteban. Parang may utang siyang matagal nang hindi nababayaran. At ngayon, sa wakas, naharap na niya ang taong may kinalaman dito. At sa sandaling iyon, unti-unti kong naintindihan na ang batang musmos na iyon ay hindi lang basta anak ng isang dating katulong. Siya ang natitirang alaala ng isang pagkukulang, isang bahagi ng nakaraan na muling bumalik para ipaalala ng isang bagay na matagal nang nakalimutan. At ngayon, sa harap ng lahat, nagsisimula ng mabuo ang kwento sa likod ng lahat nito. Matapos ang sandaling iyon sa ospital, parang nagbago ang lahat. Hindi na lamang usap-usapan sa baryong nangyari, kundi naging simula ito ng isang bagong yugto sa buhay ng batang musmos at ni Don Esteban.
Ilang araw matapos ang pagkikita nila, muli akong pinatawag sa ospital. Pero sa pagkakataong iyon, mas kalmado na ang lahat. Wala na ang kaguluhan, wala na rin ang sigawan. Ang naroon na lang ay katahimikan at isang pakiramdam na parang may unti-unting inaayos na matagal nang nasira. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang bata na nakaupo sa gilid ng kama ni Don Esteban. Malinis na ang damit niya, mukhang inayusan na siya ng mga taong kasama ng milyonaryo. Pero sa kabila ng pagbabago sa itsura niya, nananatili pa rin ang katahimikan sa kanyang kilos. Tahimik lang siyang nakatingin sa sahig, habang si Don Esteban naman ay nakatingin sa kanya na parang ayaw siyang mawala sa paningin. "Nestor?" Tawag ni Don Esteban nang makita ako. Lumapit ako at tumanggo bilang paggalang. "Salamat sa iyo," sabi niya. Hindi ko agad maintindihan kung para saan ang pasasalamat niya. Wala naman akong ginawa kundi sundan ang mga pangyayari. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko siya muling nakita. Dugtong niya. Napatingin ako sa bata. Tahimik lang siya, pero ramdam kong naririnig niya ang lahat. Maya-maya, nagsalita si Don Esteban. Mas malinaw na ngayon ang boses niya. Matagal ko nang kilala ang ina niya. Si Teresa, sabi niya. Tahimik akong nakinig. Isa siya sa pinakamatapat na taong nagtrabaho sa akin, dagdag niya. Pero nagkamali ako, hindi ko siya nabigyan ng sapat na tulong noong panahong kailangan niya. Napabuntong hininga siya, parang may bigat na matagal nang dinadala. Nang magkasakit siya, hindi ko siya agad natulungan. At nang malaman ko ang nangyari, huli na ang lahat, patuloy niya. Doon ko unti-unting naintindihan ang sinasabi niya noon sa lamay. Ang panaginip, ang paghingi ng tawad. Ang batang nasa harap niya ngayon ay hindi lang basta anak ng isang dating kutulong, siya ay paalala ng isang pagkukulang na hindi niya nagawang itama noon. Wala na siyang ibang kasama. Habang tumingin sa bata, mag-isa na lang siya sa lumang bahay. Napayuko ako. Naalala ko ang itsura ng bahay na iyon. Sirang-sira, tahimik, at tila kinalimutan na ng mundo. At ngayon, patuloy niya, gusto kong itama ang lahat ng pagkukulang ko. Tumingin siya sa akin, saka sa bata. Mula ngayon, hindi na siya mag-iisa, sabi niya. Hindi ko agad napagtanto ang ibig niyang sabihin, pero maya-maya nakita ko kung paano niya hinawakan ang balikat ng bata. Aalagaan kita, sabi niya. Tahimik lang ang bata, pero sa pagkakataong iyon, bahagya siyang tumingin kay Don Esteban. Hindi pa rin malinaw ang emosyon sa mukha niya, pero ramdam kong may nagbago. Ilang araw pa ang lumipas at tuluyan nang nailabas sa ospital si Don Esteban. Dinala siya sa kanyang malaking bahay at kasama niya roon ang bata. Simula noon, madalas ko na silang makita. Ang batang dati nakaupo lang sa gilid, hindi pinapansin ng iba, ngayon ay unti-unti nang nagbabago ang buhay. Pinag-aaral siya, binibigyan ng maayos na damit, at higit sa lahat, hindi na siya nag-iisa. Ako naman, paminsan-minsan ay inaanyayahan ni Don Esteban sa bahay nila. Hindi ko inaasahan na magiging bahagi ako ng kwentong iyon, pero sa kung anong dahilan, isinama niya ako sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Isang hapon, habang nakaupo kami sa hardin, napansin kong naglalaro na ang bata. Hindi na siya tulad ng dati na tahimik lang at nakaupo. Unti-unti na siyang nagiging normal na bata. "Masaya ka na ba?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot, pero maya-maya tumanggo siya. Simpleng sagot, pero sapat na para sa akin. Habang pinagmamasdan ko siya, napaisip ako sa lahat ng nangyari. Kung hindi ako pumunta sa lamay, kung hindi ko siya napansin, kung hindi siya lumapit sa kabaong, marahil ibang naging takbo ng lahat. Pero nangyari ang lahat ng iyon, at ngayon, unti-unti nang naaayos ang mga bagay. Si Don Esteban, na muntik nang mawala, ngayon ay may bagong dahilan para mabuhay. Ang batang musmos na halos walang pinapansin noon, ngayon ay may tahanan at pamilyang kumakalinga sa kanya. At ako, isang simpleng batang nakasaksi sa lahat ng iyon, ay naging bahagi ng isang kwentong hindi ko kailanman malilimutan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan na hindi lang basta himalang nangyari noong araw na iyon.
Isa itong pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang mali, isang pagkakataon para mabigyan ng pag-asa ang isang batang nawalan ng lahat, at isang pagkakataon para ipaalala sa akin na minsan kahit ang pinakamaliit na bagay tulad ng isang basong tubig ay kayang magbago ng buhay ng isang tao. Lumipas ang mga buwan, at habang patuloy akong bumabalik sa mga alaala ng araw na iyon, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kalalim ang maging epekto nito sa aming lahat. Hindi na lamang ito kwento ng isang taong napagkamalang patay at muling nabuhay. Hindi rin ito simpleng kwento ng isang bata na nagdala ng tubig sa lamay. Ito'y naging bahagi ng pagbabago, hindi lang sa buhay nila, kundi pati sa pananaw ko sa mundo. Madalas pa rin akong pumunta sa bahay ni Don Esteban, hindi bilang bisita, kundi bilang isang taong parang tinuring na rin nilang bahagi ng kanilang tahanan. Hindi ko iyon inaasahan, pero tinanggap ko ng buong puso. Sa tuwing pumapasok ako sa malaking bakuran na dati tinitingala ko lang mula sa labas, hindi ko maiwasang maalala kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagpunta ko sa lamay. Ang batang musmos na dati halos hindi napapansin, ngayon ay ibang-iba na. Malinis na ang kanyang kasuotan, maayos na ang kanyang kalagayan, at higit sa lahat, may mga ngiti na siyang ipinapakita. Mga ngiting hindi ko kailanman nakita noong unang beses ko siyang nakita sa gilid ng lamay. Unti-unti siyang natutuhang makihalubilo, matutuhang maglaro, at higit sa lahat, matutuhang magtiwala sa mga taong nasa paligid niya. Isang hapon, habang nakaupo kami sa hardin, pinagmamasdan ko siya habang tumatakbo sa damuhan. Ang dating tahimik at tila nawawalang bata, ngayon ay parang unti-unti nang bumabalik sa pagiging normal. At sa bawat tawa niya, parang may bahagi ng nakaraan na unti-unting gumagaling. Malaki ang utang ko sa batang iyon, biglang sabi ni Don Esteban habang nakaupo sa tabi ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi lang niya ako tinulungan, binigyan niya ako ng pagkakataon. Dugtong niya. Hindi na ako nagtanong, alam ko na ang ibig niyang sabihin. May mga bagay sa buhay na hindi natin mababago, pero kapag binigyan tayo ng pagkakataon na itama ang mali, hindi natin dapat palampasin. Napaisip ako sa mga sinabi niya. Sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano nangyari ang lahat, kung paano ang isang basong tubig ay naging dahilan ng kanyang paggising, kung paano ang isang batang halos walang pumapansin ay naging susi sa pagbabago ng kanyang buhay. Pero habang tumatagal, unti-unti kong tinanggap na hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag. May mga pagkakataon sa buhay na nangyayari dahil dapat mangyari. At minsan, ang mga bagay na inaakala nating milagro ay bunga ng mga desisyong hindi natin napapansin. Mga simpleng kabutihan, malasakit, at pagkakataon. Alam mo, Nestor, sabi ni Don Esteban, kung hindi ka rin naging matapang na sumunod sa bata at tulungan siya, baka hindi rin nangyari ang lahat ng ito. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko alam kung matapang ba ang ginawa ko noon. Sa totoo lang, nadala lang ako ng kung anong pakiramdam. Pero ngayon, naiintindihan ko na kahit ang maliliit na desisyon ay may malaking epekto. Maya-maya, lumapit sa amin ng bata. Tahimik pa rin siya tulad ng dati, pero ngayon may kakaiba na sa kanyang presensya. May kumpiyansa, may init, at higit sa lahat, may pag-asa. Kuya Nestor, tawag niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Oo, sagot ko. Salamat po, sabi niya. Napangiti ako. Hindi ko alam kung paano ako sasagot, pero sa halip, hinawakan ko lang ang kanyang ulo at bahagyang ginulo ang kanyang buhok. Walang anuman, sabi ko. Sa sandaling iyon, hindi ko na kailangan ng mahahabang paliwanag. Alam ko na sapat na ang lahat. Habang nakaupo ako roon, pinagmamasdan silang dalawa, isang milyonaryong muling nabigyan ng buhay at isang batang musmos na muling nabigyan ng pag-asa. Napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan.
na ang buhay ay hindi nasusukat sa yaman o sa estado, na ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kung paano siya tumutulong at nagmamalasakit sa iba. At higit sa lahat, na kahit gaano kaliit ang isang tao sa paningin ng iba, may kakayahan siyang magdala ng napakalaking pagbabago. Ang araw na iyon, na nagsimula sa isang simpleng pagpunta ko sa Lamay, ay naging paalala sa akin na ang mundo ay puno ng mga pagkakataon. Mga pagkakataong magbago, mga pagkakataong magpatawad, at mga pagkakataong magmahal. At sa bawat alaala ng batang musmos na may hawak na baso ng tubig, alam kong hindi ko kailanman makakalimutan kung paano nagsimula ang lahat. Sa isang simpleng kilos na nagdala ng napakalaking himala.